ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na nga kayang magiging espiya si David laban sa mga Montenegro para lang hindi siya tuluyang patayin ni Marcelo at mauuto niya kaya ang mga ito. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Hindi na natiis ni Tinding ang ginawang pagkulong sa kanila ni Doña Bettina sa kwadra kaya gumawa siya ng paraan para makatakas. Sinabi niya kay Noy na hindi sila lumaki ng Quiapo para maging duwag at dito tagumpay silang nakalabas ng kwadra at muli silang nagharap ni Doña Bettina. Nagtanong si Doña Bettina kung bakit sila tumakas, ngunit iginiit ni Tinding na hindi dapat sila sinasaktan na para bang hayop at nang akmang sasaktan muli ng senyora si Tinding ay palabanan nitong sinagot si Senyora Bettina at sinabi na hindi siya makakapayag na muli silang saktan ni Doña Bettina. Binaliwala ni Senyora Bettina ang mga sinabi ni Tinding at tuluyan niya itong sinaktan. Kaya naman gumanti na si Tinding at mabuti na lang ay naroon na si Don Facundo kaya naawat niya ang dalawa. At nang malaman niya nga ang ginawa ni Senyora Bettina kina Tinding at Noy ay galit na galit nga ito dahil sa pagtratong parang hayop kina Noy at Tinding. Sinabi ni Tinding na hindi na siya makakatiis at tuluyan na nilang lilisanin ng mansyon. Habang inililigpit ni Tinding ang kanilang gamit ay nagpasaring si Pasing at sinabi na sa wakas umano ay mawawala na rin ang mga peste sa mansyon. Hindi nakapagpigil si Tinding at sinakal na nga si Pasing at may pagbabanta na kapag hindi pa ito tumigil ay talagang tutuluyan na niya ito. Sa kabila ng paghingi ng dispensa at pakiusap ni Don Facundo na wag nang umalis ay talagang buo na ang pasya nito na umalis ng mansyon. Kabilang banda sa patuloy na pakikipagbakbakan ni Ramon dito kay Mr. Villegas ay tuluyan ang nalaman ni Ramon na si Don Facundo Caballero nga ang sumulot sa kanya dahil mas mababa nga ang offer ni Don Facundo at para sa kanya na kumukuha ng produkto. Dito na sinabi ni Ramon na ituloy nila ang kanilang transaksyon dahil dito niya bubulagain si Don Facundo. Walang kaalam-alam si Ramon na nakatunog na si Don Facundo matapos niyang utusan si Mr. Villegas na tawagan si Don Facundo. Sinabi ni Don Facundo na si Marcelo na umano ang makikipagkita dito dahil may importante siyang lakad at nang makita ni David na wala si Don Facundo at si Marcelo ang humarap ay sinabi niya kay Ramon na mukhang nakatunog si Don Facundo. Kaya naman dito na magsisimula ang pagpapaula ng mga bala ng magkabilang panig at nang makita ni Marcelo na nandun din si Don Julio ay muling nandumbalik sa kanya ang pagmamalupit na ginawa nito. Kaya naman sinamantala na niya ang pagkakataon na yon upang makapaghiganti sa lalaking naging hadlang sa pag-iibigan nila ni Olga. At dito talaga mapupuruhan si Don Julio at mapapasigaw si Olga. Nagulat si Marcelo nang tawagin ni Ramon si Olga at dahil sa bilis ng pangyayari ay minadali ni Ramon na makaalis kaagad sila sa lugar upang mailigtas si Don Julio. Ngunit dito makukorner itong si David at tuwang-tuwa si Marcelo na kung hindi niya mapapatay si Don Julio, sa opo niya umano ito gagawin na siya ngang si David. Sa pagkakataong ito ay halos lumubog si David sa kanyang kinatatayuan at nang akmang tutuluyan na nga siya ni Madonna ay inamin nito sa mga ito na hindi siya tunay na Montenegro at nagpapanggap lamang siya. Maaari umano siyang maging espiya laban sa mga Montenegro, kaya naman dito napaisip si Marcelo na may punto nga itong si David. Ngunit ano kayang gagawin ni Tanggol sa oras na magkita sila ni David at malaman nitong parte ito ng sindikato at nagpapanggap sa katauhan niya at nagawa pang gamitin ang kanyang pangalan. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!